mga brods, ay possible nga ito pong si Stanley Pringle ay yun nga, baka ma-trade na ito ng Barangay Nebra San Miguel dahil talagang matunog ang kanyang pangalan sa trading blocks na gagawin ng Barangay Nebra San Miguel. Pati yung Stephen Holt na first pick mga kabrods ay gusto rin kunin ng Hinebra pero si Pringle ang kanilang gagawing trade asset. So mahirap to para kay Pringle dahil malaki na ang kanyang naitulong sa Barangay Nebra San Miguel. Pero syempre mga brods, business is business, ganyan talaga. Maski nga superstars natin na iti-trade. Kaya hindi na bago yan sa PBA. Pero ito na nga, ito pong si Pringle ay magiging 3-team trade ito mga brods. Mawala man ito sa Barangay Nebra San Miguel pero mananatili pa rin ito sa isang SMC team na kuponan. Ito nga pong SMB. Yes mga brods. Dahil gagawin nga 3-team trade pag itong si Mikey Williams ay makuha na ng Barangay Nebra San Miguel. Yes mga brods, diba? Kamakailan lang na i-vlog natin yan na hinuhugot siya ni Jamie Malonzo dahil nagsabay silang nag-ensayo sa Los Angeles, California. Kaya nga ito pong si Stanley Pringle ay baka nga ma-trade ito para sa isang slot kay Mikey Williams. Pero 3-team trade mga brods, isa rin sa mga sinasabi sa reports baka Northport Battenberg ang kasali sa trade dyan. Ito nga pong si Pringle, kung mapunta naman ito sa SMB, alam natin dami ng loaded na guard sa SMB tapos pinapirma pa nila. Ito pong rookie na si Kit Jimenez. Ano na yung magiging slot ni Pringle dyan? Pero syempre mga brods, ito na nga, may mga players na papakawalan din ito pong SMB para rin kay Stanley Pringle. So, syempre, may mga sinasabi na rin sa mga reports, mga Thunders ng SMB or yung mga Death 5 na natitira dyan, baka nga possible ma-trade. Like, diba, katulad ni na Arwin Santos and Alex Cabagnot. Once na magkaedad ka kasi dyan sa SMB, ititrade at ititrade ka para nga sa isang slot na panibagong player na kukunin nila. So ito pong si Pringle malaki ang maitutulong nito sa SMB. Hindi basta-bastang player mga brods. Ito pong si Pringle, malakas na manlalaro ito na point guard kahit may edad na. Ito pong si Pringle kahit papano nakikipagsabayan pa rin ito sa mga batang players. Iba kasi ang galawan ni Pringle. Tapos diba, scoring champion, former scoring champion. Ito pong si Stanley Pringle dati nung nasa Global Port pa sila ni Terence Romeo. Malakas ito mga brods. Mamimiss lang ito ng Barangay Nebra San Miguel ng kanyang scoring. Pero pagdating naman sa Hinebra, kung si Williams naman ang mapupunta sa kanila, ay hindi na nila iniinda yung scoring dyan. So ito pong SMB, malaki. Ito pong mga line-up ng SMB ngayon mga brods Tapos isasali mo pa ito pong si Stanley Pringle kasama ang isang 6-time MVP. Mga brods, baka nga ang lakas na ng SMB kung itong si Pringle ay matuloy man dito. So ikaw mga brods, alam ko nga sa lahat po ng mga SMB fans, gustong gusto nyo ito pong si Pringle na mapunta sa kuponan na ito. Kaya nga komento mo lang ang opinion mo dyan mga brods at isa natin yan. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Ito nga pong si Jeron Teng. Yes, wala pa nga itong kuponan or mga teams na gustong kunin siya dahil nga ang asking price or asking salary na per month ni Jeron Teng ay 800,000 pesos a month mga bro. So malaki-laki yun. Malay natin yung Converge Fiber Extras 500,000 na ang binibigay dito kay Jeron Teng. Tapos hindi pa siya nakontento dyan. Tapos nanghingi pa siya ng 800,000 pesos a month. So malaki-laki na yun mga brods. Para naman sa akin, ang isang Jeron Teng ay parang hindi pa worth it para sa kanya dito sa PBA sa sahuran dito. Parang hindi pa worth it yung bigyan mo ng 800,000 a month. Ito pong si Jeron Teng. Hindi naman kasi siya masyadong superstar player pa mga kabrods hindi pa naman din kasi consistent yung performance ni Jeron Teng. May mga off game, off night, may mga magagandang laro naman siya pero hindi naman ganun ka-consistent mga brods. Medyo okay yung laruan ni Jeron Teng pero hindi mo naman masasabing superstar ang kanyang galawan mga kabrods. Kaya nga yung 800,000 asking price ni Jeron Teng dapat hindi ganun, dapat mababa lang yan mga brods. Pero may mga teams naman
na interesado dito po kay Jeronteng kahit papano. Yung 800,000, sisiw yan sa mga SMC teams. Yes mga brods, alam ko na kayang-kaya nila yan. Ito nga ang Barangay Ginebra San Miguel, pinag-iisipan nila kung kukunin nila ito pong si Jeronteng. Yung laruan kasi ni Jeronteng halos parang mga point guard like ito, pero brusko ang point guard na ito, hindi basta-bastang guard din ito pong si Jeronteng. Nakikipagpalitan ng muka, talagang yung hustle din, matigas na point guard. Tapos mga brods, yung scoring nga lang ang problema kay Jeronteng. Parang forward type or point guard type ang player na ito. 1, 2, 3, parang kayang maglaro nito ni Jeronteng dahil sa kanyang lapad, laki, sa kanyang size, kayang-kaya niyang makipagsabayan sa mga taller than him. So ito pong si Jeronteng, gusto rin ito ng Barangay Ginebra San Miguel, pero pag-iisipan na ito ng Ginebra dahil may mga rookies na gusto nga ring ipapirmahin ito ng Ginebra at may mga trade rumors pa ito pong Ginebra, kaya nga baka magiging loaded na ang kanilang guards dyan mga kabrods. Pero itong si Jeronteng alam ko nga marami namang teams na pwede niyang mapuntahan, pero alam ko ang Ginebra nga ang gusto niya ring mapuntahan mga brods, dahil yung asking price niya na 800,000 ay maibibigay yan ng Barangay Ginebra San Miguel mga brods. Pero yung laruan naman ni Teng, pasok din naman kahit papano sa triangle offense ni Coach Tim Cone, dahil may threat din naman din ito sa labas, may shooting din naman itong si Teng, tapos may passing pa. Yan din ang isa sa mga maganda kay Jeronteng. Kaya kung mapapansin nyo, medyo mabagal ang kanyang laro dahil talagang tinitignan niya yung mga possible openings sa kanyang mga teammates. Kaya medyo mabagal gumalaw like Kiefer Ravena. Ito pong si Jeronteng. So alam ko nga matalinong player din ito pong si Jeronteng. Isa yan sa mga gusto ni Coach Tim Cone at mabait na player. Ito pong si Teng. Yung asking price nga lang niya talaga ang isa sa mga problemado dito kay Teng. Kaya nga wala pang kupunan ang kumukuha sa kanya ngayon mga brods. Pero itong Ginebra, once na makapag-isip yan, kukunin na nila ito pong si Jeronteng. Dahil marami nga mga players ngayon, ito pong Ginebra na gusto nilang pakawalan. Kaya nga, baka magkakaroon na ng slot ito pong si Jeronteng dyan. Kaya mga brods, syempre sa lahat po ng mga Barangay Ginebra fans, sa tingin nyo ba, ang isang Jeronteng, worth it ba yan mga kabrods? Para sa akin, 50-50. Ito pong performance ni Jeronteng para sa Barangay Ginebra San Miguel. Dahil with or without Jeronteng, malakas na ang Barangay Ginebra San Miguel. Pero malakas itong si Teng kahit papano. Ikaw mga brods, komento mo na po yung mga brods, isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Overrated dahil let's yun lang. I'm out. I'm grinding like a pro skater, baby mama bugging, I'm so quick to hit ignore. Buku bitches in my bed, I got scales all on my floor, I got money on the